Bakit nga hindi? Sa loob-loob ni Shanna ng gabing yon habang nakaupo sa harap ng computer. Bakit nga hindi niya paksain ang isang tulad ni Myra sa kanyang nobela? Total naman madalas na ganoon ang tema niya. Istorya ng mga karaniwang babaeng naibig ng mga lalaking gwapo na ay mayaman pa. Alam kasi niyang karamihan sa mambabasa nila ay mga empleyado, guro, sales girls, factory workers, tindera, estudyante, mga simpleng may bahay, domestic helpers dito o sa abroad at sa iba pang pangkaraniwang babae na lagi na'y nangangarap na hanguin sa kahirapan ng buhay ng isang lalaking mistulang knight in shining armor. Para naging formula niya na i-identify ang mga pangkaraniwang babae sa lipunan sa mga pangunahin niyang karakter sa libro dahil napatunayan niyang epekto yon sa larangang kinaroroonan niya. Pero kahit kailan hindi pa siya pumaksa sa isang katulong sa bahay bilang isang bidang babae sa alinmang nobela niya. Kay Myra ba niya yon umpisahan? Bueno, sabi ng isip niya. Pagbibigyan niya ang kahilingan ni Myra kahit madalas siyang naiinis dito. Gagawa siya ng storya tungkol sa isang maid na naibig ng mayaman at gwapo nitong amo. Kinuha niya ang notepad na laging nakatabi sa computer. Tinala niya ang mga importanteng bagay na kakailanganin niya sa pagsisimula ng isang bagong nobela. Pangalan ng babae? Saglit lamang siyang nag-isip. Myra, kapares ng hiling ni Myra. Pangalan ng lalaki? Doon siya medyo natagalan. Mahilig kasi siya sa magandang pangalan ng lalaki sa kanyang mga bida. Yung class na parang nahiman ang pagkadating. May personalidad, may authority. Dave, naisip niya. Sinulat niya ang pangalan na yon sa notepad. Ano si Dave? Bakit mayaman? Negosyante siya. Konektado sa real estate. Kapares ni Mommy. Sinulat niya yon sa notepad. Kasunod noon, binuo niyang iba pang detalye para magmistulang tunay na tao ang kanyang mga karakter. May background, may kanya-kanyang pamilya at pinagmulan, may sari-sariling ugali at prinsipyo sa buhay. May tiyak na kinaroroonan sa mundong ito dahil alam niya na kung wala ang mga yon, mahirap maging tunay na tao sa paningin ng readers ang kanyang mga tauhan. Kung pagagalawin agad niya nang di pa man nabibigyan ng kabuoang identity, magmimistulang caricature lamang ang mga yon na ipinaakto niya ayon sa kanyang kagustuhan. Nang magising sa sariling isip, makumbinsin niyang meron ngang Myra at Dave na nag-i-exist sa mundo, humanda na siya para gawin ang unang chapter. Doon siya nahinto, dahil hindi niya malaman kung paano at saan sisimula ng istorya. Sinimulan niya sa isang simpleng eksena. Naghihirap ang mga magulang ni Myra sa probinsya kaya ito namasukan. Sa bahay nga ng mayamang lalaking nagkagusto dito. Hindi niya nagustuhan ng treatment, masyadong abrupt. Binura niya sa computer ang nagawa niyang chapter. Nagsimula siya ng iba. Ang eksena ay sa malaking bahay na ng lalaki, ang una nitong makita ang bagong pasok na katulong. Naakit agad ang lalaki. Pangit pa rin ang dating sa pakiramdam niya. Hindi niya mabigyan ng tamang deskripsyon ang feeling ng dalawang pangunahing tauhan. Na hindi nga niya malaman kung kaninong point of view ba ang gagamitin niya, kay Dave ba o kay Myra. Tinigilan niya ang pag-iisip ng pagkaraan ilang sandali, wala pa rin siyang maisip na magandang paraan ng pag-uumpisa. Sumasakit na kasi ang ulo niya. Manonood na lamang siya ng beta at baka kahit papano ay makapulot siya ng ideya. Di naman siya ganap na makapagkonsentra sa pelikula nang nanonood na siya. Naisip niya ang istoryang hindi niya nasimulan. Bakit ganon? Tanong ng isip niya. Hindi mo ma-feel ang gusto kong isulat na storya. Kailangan ba maranasan ko muna kung paano maging maid para maging authentic ang sinulat ko? Pares ng sabi ni Lulubel. Alangan namang gayahin niya si Riza Marina. Pag-asa na kapag kailangan pumasok ng gay bar para authentic nitong ma-describe ang pook ginagawa nito? Ang lagay ba mamamasukan siyang maid para maramdaman kung paano talaga malagay sa lugar ang isang Paris noon? Weird, napapangiting na isip niya. Pero hindi nga ba't karaniwan ang kasabihan na weird naman daw talaga ang mga writers na Paris niya? Sabado kinabukasan, araw ng bowling niya. Kasali kasi siya sa Saturday Bowlers Club kung saan 2 taon na siyang membro. Si Lulu Bell ang nag-introduce sa kanya dahil mas nauna ito sa pagbobowling. Mas matagal niyang membro ng nasabing club, ang tournament ay ginanap tuwing Sabado, 5 ng hapon. Nakasanayan niya ng dinadaanan si Lulubel sa Project 6 bago sila tumuloy sa RJ Lanes na nasa Abra Street sa likuran ng Muñoz Market.
May kotse kasi siya at si Lulubel ay wala, kaya't siya lagi ang sumusundo dito. Nang hapong yon ay si Mommy Deli ang nagpatuloy sa kanya nang sunduin niya si Lulubel. Bihis na ho ba si Lulubel? Tanong niya matapos na humalik sa babae na kasing edad lamang alos ng kanyang ina. Parang anak na rin ang turing sa kanya ni Mommy Deli. Ko, ano bang bihis nagsha-shower pa? Sagot ng may kataba ang babae. Ho, abay 4:30 na. Tumingin siya sa suot na relo. Baka ma-default kami. Hindi naman siguro. Maililista lamang kayo bilang huling player. Ano nga tawag doon? Anchor ho, mommy. Usually, ang pinakamagaling sa team ang nalalagay doon. Pag may na-late na lamang ng mga player, kahit di masyado magaling, sa huli ililista para makahabol pa rin ho sa laro. Para tuloy siyang lumalabas na anchor. Naku, ayoko hong maging anchor at nakakatensyon, lalo na ho kung naghahabol. Mga 10 minutes lang naman sigurong imaneho ang mula rito hanggang Bulingan. Matatapos na si Lulubel, maupo ka muna at ipatitikim ko sa'yo yung kabibig kong sponge cake. Ang Lulubel talaga na to, oo. Naiiling na sabi niya nang maupo sa sofa. Kahilig maghahabol sa oras. Para namang hindi mo kilala ang kaibigan mo. Teka, dyan ka muna at kukuha ko ng cake sa kusina, ha? Tumalikod na naman si Mommy Deli. Nang bumalik ito sa salas, dala na sa serving tray ang isang baso ng orange juice at isang platito ng chocolate cake. Kayo hong nag-bake nito? Tanong niya nang ibaba ng babae sa mesa ang tray. Oo, masarap daw, sabi ni Lulubel. Alam mo naman ako, mahilig akong mag-bake pero ayaw tumikim. Lalo kong tumataba eh. Oh, kain na. Kahit kami merenda lamang niya kanina, pinagbigyan niya ang babae. Nahihiya naman siya na tanggihan to. Masarap nga ho ah. May kinopyahan ho ba kayong recipe? Wala, imbento ko lang. Tumango siya. Tila nasisiyahang pinanood siya sa pagkain ni Mommy Deli. Kayo ho, alok niya sa matanda. Hindi na, nagmerienda ko kanina eh. Sinabayan ko si Lulubel. Hindi yata kayo umalis ngayon. Pagkakipagkwentuhan niya. Alam kasi niya, madalas umalis si Mommy Deli para magbenta ng alahas. Yun ang matagal lang pinagkakakitaan ng babae. Parang tinamad ako eh. Nakapagbenta kasi ako ng 2 malaking item ng isang araw. Doon ba sa suki kong mayaman na tagatandang Sora kay Jod sa Avedra. Binili niya ng porselas yung 2 anak niya. Tsaka yung panganay niregaluhan naman ng kwintas. Di malaki ho ang kinita ninyo. Medyo, masarap kasing bentahan si Judge eh. Hindi tumatawad. Lalaki ho ba siya? Hindi, pabiglang sabi ni Mommy Deli nang natatawa. Babae yun. Malapit nang mag-retire sa pagiging judge. Inubos niya ang natitirang chocolate cake at uminom ng orange juice. Uy, nabanggit nga pala sa akin minsan ni Lulubel na naiinis ka sa katulong mo at gusto mong paalisin ha. Huwag mahirap humanap ng katulong ngayon. Oo nga eh, inaalala ko rin namang mas mahirap kung wala siya. Totoo yun. Yun ngang sa judge. Hirap din ngayong humanap ng kapalit sa umalis nilang katulong. Magkapatid pa naman yun. Tiyak kong napalaki ng bahay nila, no? Ay oo. Kung di pinakamalaki sa subdivision nila ay pangalawa siguro. Mayaman sila eh. Kahit bida na si Judge, professional naman ang 3 anak. Yung bunso na nga lamang nag-aaral sa ngayon, graduating sa high school. Yung pangalawa kagagraduate ng engineering at wala pang trabaho. Lalaki yon. Ang sinundan niyang si Mirasol ay branch manager na isang insurance company sa Makati at yung panganay, si Miguel, ay abogado. Minanang opisyo ng nasira niyang ama. Lilima lamang ho sila sa bahay? Oo, pero dahil nga napakalaki ang hirap i-maintain. Kaya nga naghahanap sila ng 2 pang katulong eh. Dahil baka iwan daw sila na natirang katulong sa bahay kapag nahirapan. Ano ho ika niyo, Mommy Deli? Natigilang tanong niya. Ang sabi ko, pag nahirapan yung kaisa-isang katulong nila ngayon, baka hindi ho yun, yung sinabi niyo ho bago pa yan. Yung naghahanap si Judge sa Avedra ng papalit sa magkapatid na umalis sa kanila? Bakit? Wala ho. Baka lang ika ko maitulong ako sa kanila kapag nakakita ako ng maid. Sige nga, tuwang sabi ni Mommy Deli. Tip mo sa akin at ang paminsan-minsan naman akong tanawa ni Judge ang utang na loob. Pag nakakita ka ng maayos na katulong, yun na lang sa'yo. Kahit si Myra na lang ipamigay mo kina Judge. Sigurado ko, kada esperahan nila ngayon, hindi nila tatanggihan maski medyo tatanga-tanga ika mo nga na umalis sa kanila. Bakit?
Sige ho, sa Tandang Sora ika niya sila? Oo, sa Cherabella Subdivision. Tinigil niya ang pinatutugtog na instrument version ng Somewhere in Time sa kanyang CD. Hindi rin naman niya yun ma-enjoy na Paris ng dati dahil medyo malayo ang iniisip niya. May kakatuwang bagay siyang kanina pa kinokontemplate sa isip na paminsan-minsan nakakapagpatulala sa kanya. Bakit nga hindi? Sabi ng isip niya. Why can't it be a little adventurous? Wala namang mawawala. Kapag nahirapan siya, itigil lamang niyang bigla at presto. Wala nang problema. Natatakot ba siya na mahirapan? Hindi ba't exciting na maranasan niyang isang bagay na hindi pa niya nararanasan for the sake of authenticity ng nobela niya? Bigla siyang tumayo para magbihis. Ayaw niya na magbago pa siya ng isip. It's either pagbigyan niya ngayon ng kanyang binabalak o hindi na kailanman. Gustuhin man niyang umurong, hindi na pwede. Nasa harap na siya ng mga gwardya ng Cherabella at ngayon ini-interview na siya ng isa sa mga ito. Sino ikamong pupuntahan mo? Bahay ni na Judge Saavedra. Parang tinatanong ng anyo ng kaharap niya. Bakit? May nagsabi kasi sa akin na kailangan nila ngayon ng maid. Mag-a-apply sana ako. Bagyang kumunot ang noo ng gwardya. Waring sinisipat pa siya na mabuti. Sinadya niyang magsuot ng kupas na pantalong maong at t-shirt na malawang. Kaya nga takang-taka kanina si Myra. Ang ganda mo namang maid. Tila, biro sa kanya ng gwardya. May ID ka? Wala eh. Hindi ba pwedeng basta ka nalang pumasok? Teka. Dinampot nito ang telepono sa bintanilya ng guardhouse. Nasa labas kasi ito at ang isang kasamahan ng nasa loob. May tinawagan ng gwardya. Hula niya ay sa bahay ng mga Saavedra. Yes, ma'am? May nakapagsabi raw sa kanya na kailangan niyo ng maid. Saglit na natahimik ang gwardya, pagkaway tinakpan na ang mouthpiece at binalingan siya. Sino raw nagsabi sa'yo? Tanong nito. Huli na para siya mag-isip. Persado siyang nagsabi ng totoo. Si Mommy Deli, Mrs. Delilah Asedera? Mommy Deli raw ho, ma'am. Sabi ho sa phone ng gwardya. Miss Delilah Asedera? Ilang saglit na pakinggan ng gwardya ang sinasabi ng kausap. Pagkaway sunod-sunod ang tanong na sinabi. Yes, ma'am. Right away, ma'am. Ibinaba na nito ang telepono saka bumaling sa kanya. Pwede ka nang pumasok. Pero pipirma ka muna rito sa logbook. Kunway nakikimi sa paraang maid na maid nga. Pumirma siya sa logbook na iniabot ng gwardya. Lumiko raw siya sa kaliwa, sabi ng gwardya. Sa Petronila, Kiambao Street, number 11 daw ang numero ng bahay ng mga Saavedra. Kulay puti ang pinta ng bubong. Madali naman niyang nakita ang bahay. Halos kasing laki ng bahay nila sa Green Hills. Mas maluwag nga lamang ang solar ng mga Saavedra. Maganda rin at malinis ang landscape. Maraming halaman at bulaklak. May babaeng nakaabang sa may gate na hula niya ay maid dahil naka-uniforme. Bata pa ito. Tanda niya ay wala pang 20. Kasing halos edad lamang ni Myra. Dito ba nakatira si na Judge Saavedra? Tanong niya. Oo, sabi ng babae. Ikaw bang pinaabangan niya sa akin? Yung itinawag ng gwardya. Tumango siya. Kapares ng guard kanina sa gate, sinipat din siya na may pagtataka ng kausap niya. Papasok ang maid? Oo sana eh, kami ng kapatid ko. Pero hindi ko siya kasama. Matanda sa inyo? Hindi, bata sa akin. Halos kasing edad mo siguro. 18 siya eh. Halos kasing edad ko nga, 19 ako eh. Ngumiti siya. Halika, pasok ka. Dinukas na ng babae ang gate. Ano nga ang pangalan mo? Muntik na nang nasabing siya na. Naalala lamang niya na kaagad na nagpanggap nga pala siya. Reggie, mabilis na sagot niya. Yon ang unang pangalan na naisip niya. Aywan niya kung bakit. Marahil ay dahil sa malalim na impresyong nabuo sa isip niya ng nobela na isang kasamahan sa Books to Treasure na ganoon din ang title. Ano yon? Palayaw mo lang? Tanong ng maid. Oo, Regina talaga ang pangalan ko. Ako naman si Doreen, palayaw niya. Palayaw lang din yon mula sa Adora. Nice meeting you, Doreen. Bagyang natigilan pa ang babae. Nagtataka marahil ang isang namamasukang maid na pares niya ay umi-Ingles. Natigilan din siya. Nabigla lang naman siya. Give away nga ang mga yon at maging pansinin.
Tinandaan niya sa isip na tsatsikan na ang sarili sa mga ganong kamalian mula ngayon. Nasaan si mama mo? Tanong niya para mawala na sa isip ng kaharap ang nangyari. Dito, halika. Giniya siya ni Doring papasok sa bahay. Mayaman pala talaga ang mga San Pedra, naisip niya. Habang nakaupo sa sofa at hinihintay ang ma'am ni Doring. Puro mamahalin din ang mga gamit sa paligid. Halatang pili at tansya niya ay puro mga imported. Napangiti siya nang maalalang ina. Maluluma ka sa pabunggahan kay Judge, Mommy, naisip niya. Mahilig din kasi sa maluluho at magagarang damit sa bahay ng mommy niya. Nakarinig siya ng mga katok ng sapatos sa hagdan. Pagtingala niya roon, nakita niyang pababa ang isang may edad ng babae. Hula niya na sa 50s na, ngunit parang matanda lamang ng ilang taon sa mommy niya. Kagalang-galang ang anyo nito, lalo pa't naka-business suit na kulay gray at nakabusod pa ang babae. Kasunod nito si Doring bitbit ang isang mamahaling attache case na pambabae na hula niya ay sa Judge. Tumayo siya kaagad. Good morning ho. Kimi ang ngiti niya sa kagalang-galang na babae. Kahit nakangiti ito, bahagyang kumunot ang noon ng hukom. Ikaw yung mag-a-apply daw na maid? Kinabahan siya. Batikan Judge ang kaharap niya, hindi basta naluloko, nakakabasa ng karakter ng isang tao. Paano kung mahalata nito na nagkukunwari lang siya? Oho, aniya. Lumunok siya para mapaglabanan ang kaba. May binabalik siyang tila kung anong wari, nais tumulak mula sa kanyang sikmura. Parang iba ka na yata ah. Kaharap na niya ngayon ang babae at waring lalo siyang sinisipat. Umiti siya pero pakiramdam niya, ngiti yon ang nininervyos. Hindi kaya naitago ng kanyang kasuotan ang bearing na taglay niya. Maganda ka kasi. I mean, pwede ka kahit sales girl sa isang malaking department store ah. Wala akong ganung pinag-aralan. Sabi kaagad niya para mapagtakpan ng dahilan kung bakit hindi nga siya na masukang sales lady sa halip na maid. Bahagyang napagtantong sabi ni Judge Saavedra. Pero nakatungtong ka naman ng high school. First year lang ho. Habang dumarami ang kasinungalingang hinahabi niya, lalong tila may gusto na sumipa sa sikmura niya. Sabi ni Doring, dalawa raw kayong magkapatid na gustong mamasukan? Oo nga. Iniwan ko lang muna si Myra. Saan mo iniwan? Sa tiyahin ho namin sa Tundo. Doon muna ho kami makapanirahan. Tagasan ba kayo talaga? Sa Bicol ho. I see. May experience ba kayo sa pamamasukan? Meron na ho. Galing ho kami sa isang stewardess. Napagalitan lang ho si Myra nang umalis kami. Ayaw naman ho naming magkahiwalay. Tuloy-tuloy na ang pag-iimbento niya. Higit kailanman, ngayon sa lihim na nagpapasalamat na siya ay isang writer. Magaling humabi ng kwento kahit na impromptu. Bakit naman siya napagalitan? Curious waring tanong ni Judge Saavedra. Na ano ho kasi, nabasag ho yung turbo ni Ma'am Jelly. Kumunot ang noon ng Judge. Yun nung dati nga naming amo na stewardess. Sorry na lang, Jelly de Belen. Pangalan mo kasi kaagad ang naisip ko. Hindi pa ho kasi sanay na mamasukan ng sister ko. Huli na para mabawi niya ang sinabi. In English pa niya ang kapatid. Bagay nakakatuwa sa isang maid na pinalabas pa niyang bahagya ng nakatungtong man lamang sa high school. Kung bakit kasi hindi pa niya agad maiwasan ang dating gawin ng pagsasalita ng Taglish. Parang di naman niya napansin ang kausap niya, ngumiti ulit ito. Si Deli Ikamo ang nag-refer sa'yo? Hindi ho, napabilis sa sagot niya. Naalala niya na baka makausap ulit ng judge si Mommy Deli at magkabukuhan. Tiyak na ikakaila ni Mommy Deli na may kakilala tong Regina na gustong mamasukan na maid. Nawala ang pagkakangiti ni Judge Saavedra. Titig na titig sa kanya. Ang amo ko na isang kaibigan kong maid ang napagsabihan ni Mommy Deli ng tungkol sa inyo. Sabi ng amo niya baka raw ho gusto kong subukin mag-apply sa inyo. Binigay nga hong address ninyo eh. Sino naman yung kaibigan niyo ni Deli na napagkwentuhan niya ng tungkol sa pangangailangan ko ng maid? Hindi ko ho masyadong kilala sa buong pangalan eh. Nasanay lang ho akong tinatawag siyang Manang Carmen kapag ho pinupuntahan kong kaibigan kong maid nila. Pangalan na yon ng mommy niya. Kung magkakakwentuhan man si Mommy Deli at Judge Saavedra, kukumpirmahing tiyak ni Mommy Deli na may kakilala nga itong Carmen.
Baka nga ikalito na lamang ng babae ay kung naikwento nga nito sa mommy niya o hindi ang pangailangan ng maid ni Judge Saavedra. Patango-tango ulit ang kaharap niya, wari nag-iisip. Mommy, sino ba nagdigpit sa kwarto ko? Sabi ng isang lalaking pababa na tansya ni Shana ay edad 21 lamang. Gwapo kahit boyish looking ang lalaki. Nakasimangot nga lamang na tila mainit ang ulo. Naka-shorts lang ito na puti at hubad sa itaas. Maputi ang kabuuan ng lalaki. Natigilan to nang sa pagbaba ng hagdan ay matitigan siya. Si Jigo, sabi ni Judge Saavedra, pangalawa sa bunso ng mga anak ko. Bumaling ang hukom sa lalaki sa hagdan. Bakit ba? Tanong nito. Hindi ko makitang shades ko eh. Medyo mababa na ngayon ang tinig na sabi ng lalaki. Napahiya marahil dahil may ibang tao sa salas. Gagamitin ko pa naman yun pamporma mamaya. Wala namang ibang magliligpit ng kwarto, kundi itong si Doring, ani Judge Saavedra na bumaling pa sa katabing maid. Ipapatanong ko lang sa may tukador mo yung shades, sabi ni Doring. Wala eh, parang nabubwisit na naman, sabi ni Jigo. Mainitin ang ulo sa loob-loob ni Shana at halata niyang nagkokontrol lamang ang lalaki. Ikaw na nga tumingin, sabi ni Judge Saavedra kay Doring. Binaba ng babae ang hawak na attache case tsaka tinungo ang hagdan. Nasa kalagitnaan to ng masalubong isang babae na humigit kumulang 26. Maganda ito at maputi rin. May malaking pagkakahawig kay Chico. Bihis na bihis ito at sa pagmamadaling makababa kaagad ay muntik nang makabangga ang maid. Hindi ito magkandadala sa mga dalang kahon, papeles at bag. Doring, pakisunod mo naman sa kotse yung nakahangar kong terno na nakapatong sa ibabaw ng kama. Nagbantulot wari si Doring, napatingin kay Jigo. Tila nag-aalala kung ang utos ito ang susundin o ang sa babae. Naku, may pinahahanap dyan, Jigo. Naiiling na sabi ni Judge Saavedra. Sandali lang naman eh, pamimilit ng babae. Sige na at late na ako. Hay nako, sabi ni Judge Saavedra nang balingan ulit sa Shana. Ngayon nakita mo na kung gaano ka namin kailangan ang dagdag na kawaksi dito sa bahay. Kaya sa ibang kwarto ka na lamang hihingi ng ibang requirements mo. Kung di ka nga lang mabibigla pag-uumpisa na kita ngayong araw din na to. Ho? Nabibiglang sabi ni Shana. Nag-a-apply siyang maid, mommy? Tanong ng babaeng maraming dala ngayon ay nakababa na ng hagdan. Oo, sila raw magkapatid. Hindi pa nga lang niya kasamang kapatid niya. Kakikilala niya sa isang kaibigan ni Deli. You're hired, masiglang sabi ng babae kay Shana. Oh, pakidala mo na lang ang mga to sa kotse ko. Yung kulay beige na nakaparada dyan sa harap. Pinasa ng babae kay Shana ang ibang dala nito. Marisol, shock man ding bulalas ni Judge Saavedra. Sa bagay, nabigla rin namang mabuti kay Shana ang ginawa ng anak nito. Mas maaga siyang matitrain, mas maganda, di ba, mommy? Nakangiting sabi ng babae na kumindat pa sa ina. Come on! Baling nito kay Shana. Anong pangalan ninyo? Regina, Reggie. Come on, Reggie. Malilate na ako sa opisina. Sunod mo na sa akin yung mga dala mo. Nagpatiuna na sa kanya si Marisol. Waring nais mailing sa bilis ng mga pangyayari na sumunod na lamang si Marisol. Shock man ding bulalas si Judge Saavedra. Sa bagay, nabigla rin naman mabuti kay Shana ang ginawa ng anak nito. Mas maaga siyang na-train, mas maganda, di ba, mommy? Nakangiting sabi niya ng babae na kumindat pa sa ina. Come on! Baling nito kay Shana. Anong pangalan mo? Regina, Reggie. Come on, Reggie. Malilate na ako sa opisina. Sunod mo na sa akin yung mga dala mo. Nagpatiuna na sa kanya si Marisol. Waring nais mailing sa labis ng mga pangyayari na sumunod na lamang si Shana sa babae. Bit-bit ang mga dala nito kanina na ipinasa sa kanya. May sasabihin ako sa iyo, Myra. Natigilan sa paghuhugas ng mga pinggan si Myra, napalingon sa kanya. Mula sa kinatatayon sa may pinto ng kusina, lumapit siya sa kinaroroonan ng dalaga at pahalukip-kip na sumindig sa gilid ng lababo. Hindi ba't nakiusap ka sa akin na igawa ka ng kwento? Oo, ate. Takang sabi sa kanya ni Myra. Pwes, yun ang ginagawa ko ngayon. May konti lang problema. Kumunot ang noon ng babae. Hindi ko magawang parang totoong istorya, kaya hindi ko masimulan. Naisip ko mas maganda kung mararanasan kong kunwari maging maid. Lalong bumakas ang pagkalito sa anyo ni Myra.
Listen, may ginawa ako kanina. Kalokohan. Isiguro to sa paningin ng iba, pero kailangan kong gawin at ako lang nakakaintindi kung bakit. Anong ginawa mo, ate? Nag-apply ako na maid sa isang mayamang pamilya at natanggap naman ako. Napatanga si Myra. Gusto kong maranasan ang damdamin ng isang maid kapag nahihirapan, kapag inuutusan, kapag pinapagalitan o inaapi ng isang amo. Sa ganong paraan, magiging makatotohanan kung maisusulat ang nobelang ginagawa ko ngayon. Pero, hindi lang yon. Gusto ko ring patunayan sa iyong sinabi ko noon na kapag pinapasok kong isang bagay, pagbubutihin ko, kahit na ngayon ay pagmamaid lamang. Gusto kong ipakita sa iyo sa pamamagitan ng gawa at hindi salita lamang. Paano mo naman yun mapapakita sa akin, ate? Makikita mo dahil magkakasama tayo. Myra, ini-apply din kita sa pamilyang sinasabi ko at natanggap ka rin. Ang sabi ko magkapatid tayo. Kung hindi lang marahil matibay si Myra, palagay niya, hinimatay na to sa tindi ng pagkakashock sa sinabi niya. Titig na nga sa kanya na tila namamatanda ang dalaga. Parang di ko kaya, ate, sabi ni Myra na waring ngayon pa gustong umurong kahit nasa harap na sila ng gate na malaking bahay ng mga Sanvedra. Baka mahalata tayo. Gusto niya nang batukan ng katabi. Kung hindi nga lamang tingin niya ay namumutla ito ay baka nabatukan na nga niya. Basta, tandaan mo lang ang mga ibinilin ko. Pigil mainis na sabi niya. Inawakan pa niya sa braso ang dalaga na tingin niya ay maaaring anumang oras tumalikod at iwan siya. Kung mabuko na nanloloko tayo, may papakulong ba tayo ng judge? Ika mo na yon? Hindi. Pagpapalakas loob niya sa katulong. When worst come to worst, natigilan siya dahil umingles na naman siya. Ilang beses niya nang sinabi sa sarili na iiwasan niya ang ganon. Pag nagkabistuhan ang gagawin ko lang naman aminin ginawa natin yon dahil sa nobelang ginagawa ko. Kahit mag-imbestiga sila napatunayan naman nilang totoong writer ako at imposibleng pag-iisipan ko sila ng masama dahil may kaya rin naman kami, no? Yun pa nga ang isa Parang naninindig ang mga balahibo ko kapag naiisip na aakto kung magkapares tayo ganong amo kita at saka sa masarap na buhay sikat na sikat ka pa. Nakakahiya, ate Myra. Ano ba? Napag-usapan na natin to, hindi ba? Huwag mo na lang kaya ako'y gawa ng storya, ate. Parang may iyak ng sabi ni Myra. Bumalik na lang tayo sa yes? Anang isang tinig na pumutol sa kanilang pagtatalo. Pagtingin nila sa nagsalita, natigilan si Shana dahil hindi niya inaasahang ang mababalingan nila sa loob ng gate ay isang may kataasang lalaki na huli niya ay 30 taong gulang o lampas lamang ng kaunti sa 30. Halatang kagagaling nito sa paglalangoy dahil tumutulo pa ang tubig sa buhok at sa katawan. Saka naka-swimming trunks ito na itim. Natigagal siya dahil ngayon lamang siya nakakita ng kasing gwapo at kasing macho ng lalaki. Kitang-kita ang pagiging matipuno ng katawan nito sa kakatiting na saplot. Waring hindi naman conscious at sanay ang lalaki sa ganoong suot. Si Shana pa nga ang napapahiyang mapatitig sa katawan nito, kaya tinutok niya ang tingin sa mukha ng lalaki. Para siyang namamalikmata na hindi niya maintindihan. Waring nais niyang matunaw sa katiiman ng pagkakatitig ng maiitim nitong mata. Shocked nga siya sa realisasyong iyon. Ano ba to? Sabi ng isip niya. Bakit parang nararanasan ko ngayon ang mga damdamin na dinidescribe ko sa aking mga libro? Yes? Ulit na tila pagtatanong ng lalaki sa buong-buong tinig nito. Sino hinahanap nyo? Lalong nagtaka si Shana nang matagpuan na sirang-sira ang composure niya. Pakiramdam niya magi-stammer siya sa susunod na sasabihin at nagkatotoo nga. Si Judge, siyang hinahanap namin. Si Mommy? Bakit? Natigilan siya. Anak din pala ni Judge Sanvedra ang kaharap nila. Parang may nagbulong na sa isip niya na ito si Miguel ang panganay. Hindi niya akalain na may nakamagnetong personalidad pala ang panganay ni Judge Saavedra. Ang imahe na yon na nabuo sa isip niya, kapares ng madalas niyang kinokonekta sa isang abogado, matapang, arogante at waring nanininghal. Kabaliktarang lahat na nakikita niya ngayon at nararamdaman kay Miguel. Magnetic ang personality nito, captivating, mesmerizing. Waring gusto na tuloy niya na ipilig ang ulo.